Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2601 hanggang Kabanata 2610. Kabanata 2601. Bakit parang pamilyar ang prosesong ito? Bakit parang kapareho ito ng konsepto ng crystallizer glasses? Bulong ni Hansen habang tinatitigan ang God Spirit Touch sa mesa, malalim ang iniisip. Pinagmamasdan ng mga tao mula sa Sky Palace ang God Spirit Touch. Hindi sila makapaniwala na kaya nitong ipakita ang ganoong kahangahangang impormasyon. Kung ang kanilang kinabukasan ay pwedeng desisyunan lang ng isang insekto, anong silbi pa ang patuloy na pagsasanay? Insekto lang yan. Paano niya madedesisyonan ang kapalaran natin? Inis na tanong ni Thousand Feather Crane. Sinabi lang niya ang iniisip ng karamihan sa Sky Palace. Kasing lamig ng dati ang ekspresyon ni Bixie. Tiningnan niya si Thousand Feather Crane at sinabi, bagamat hindi ito 100% eksakto, maliit lang ang margin of error nito. Kung ayaw niyong maniwala, malaya kayong subukan. Paano namin ito susubukan? Tanong ni Thousand Feather Crane habang nakatingin sa kasing laki ng barya na God Spirit Touch na ladybug. Hindi nagsalita si Bixie. Inabot niya ang kamay at tinapik ang God Spirit Touch. Nanginig ang katawan nito, at saka ito bumalik sa mga lumang balat nito. Isa-isang bumalot ang mga ito sa katawan nito na parang walang awang putol. Kung hindi nila ito nasaksihan, hinding-hindi nila akalain na may 9 na layer ng balat ang insektong iyon. Saka lamang nagsalita si Bixie, bigyan mo siya ng patak ng dugo. Kakainin nito ang dugo mo at sisimulang haborin ang kanyang mga balat base sa mga genes sa dugo mo. Hindi nagatubili si Thousand Feather Crane. Inilabas niya ang daliri at piniga ang isang patak ng dugo. Hinayaan niyang kainin ito ng God Spirit Touch ladybug. Pero sa pagkakataong ito, 7 layer lamang ang nahubad ng ladybug, at tumigil na ito. Halatang napagod na naman. 7 armor talent. Hindi masama. Kung hindi ka matatalo ng malas, maaari kang maging deified at kahit maabot ang transmutation, sabi ni Bixie habang tinatitigan ang God Spirit Touch. Sabi ko nang napagod lang yang insekto, kaya huminto sa 7, sarkastikong sabi ni Yun Sui. Sumang-ayon ang mga estudyante ng Sky Palace. Halata ang pagdududa nila sa kakayahan ng God Spirit Touch. Third sister, bakit hindi ikaw naman ang magpakita? Tanong ni Bixie kay Exquisite. Tumango si Exquisite. Ginamit niya ang daliri para tapikin ang ulo ng God Spirit Touch. Muling nagsuot ng mga balat ang insekto. Pinakain niya ito ng patak ng kanyang dugo. Sa harap ng lahat, muling naghubad ng 9 na layer ng armor ang ladybug. Kung ayaw niyong maniwala, malaya kayong subukan. Maganda ang genes ng mga taga-Sky kumpara sa karamihan ng mas mataas na lahi. Karaniwan na ang 5-rank gene talent, pero hindi rin ganoon kahirap ang magkaroon ng 7 o 8. Siyam ang bihira. Sa ngayon, ang tanging may confirmed 9 armor talent sa Sky ay sina Lone Bambo at Yu Shangxi, paliwanag ni Bixie. Patuloy pa rin ang pagdududa ng karamihan. Biglang nagsalita si Yun Sui, madali lang malaman kung totoo ang sinasabi ng insekto. Pakiliwanagan kami, tugon ni Bixie habang nakatingin kay Yun Sui. Tumingin si Yun Sui kay Bixie nang may kumpiyansa, saka sinabi, sabi mong may 9 armor talent si Lone Bambo, tama? Tama, sagot ni Bixie nang walang pag-aalinlangan. Kung ganoon, simple lang, nakangiting sabi ni Yun Sui. Tiningnan niya si Hansen at sinabing, kung may 9 armor talent si Lone Bambo, narito si Kuya Hansen na kapareho niya sa kakayahan. Sa tingin ko, kasing talino at kasing galing siya ni Lone Bambo. Hindi ka ba sang-ayon? Tama, tama. Magkatulad lang sina Kuya Hansen at Lone Bambo. Mas mabuti pang subukan si Kuya Hansen. Sang-ayon ang lahat ng estudyante ng Sky Palace. Kasing tibay ng reputasyon ni Lone Bambo si Hansen sa Sky Palace. Sa labas pa nito, maraming beses nang pinahanga ni Hansen ang lahat, lalo nang talunin niya ang 4th uncle ng Extreme King. Kung sasabihin ng insekto na hindi talented si Hansen, hindi nila ito paniniwalaan. Siguro hindi na dapat, malamig na sabi ni Bixie habang nakatingin kay Hansen. May mga depekto ang gene talent ng mga crystallizer. Mas mataas lang ang katalinuhan nila, pero hindi sila higit sa iba sa ibang aspeto. Kahit ang mga mutated sa kanila, bihira ang may sobrang shell.
Pero kahit ganoon, kung karaniwan ay 6 armor talent ang mga crystallizer, posibleng may 9 armor talent si Kuya Hansen, sagot ni Yun Sui. Ang mga taga-sky ay high race, at karaniwang may 5 armor talent. Ang mga crystallizer ay hindi high race. Karaniwang 3 o 4 lang ang armor talent nila. Marami na akong nasubukang crystallizer gamit ang God Spirit Touch. Bihira ang may 4 armor talent, at wala pa akong nakitang may 5. Kung hindi magpakita ng 9 armor talent si Kuya Hansen, ibig sabihin, hindi eksakto ang God Spirit Touch, tiyak na sabi ni Yun Sui. Sang-ayon ako, kung si Kuya Hansen ay hindi 9 armor talent, depektibo ang insektong iyan. Tama, at kahit magpakita ito ng 9 armor talent kay Hansen, wala rin tayong silbi. Hindi natin maabot ang antas niya. Kaya walang saysay ang test na yan. Excited ang lahat ng estudyante. Hindi lang dahil sa pagdududa sa insekto, kundi dahil rin sa sama ng loob nila kina Bixie at Exquisite. Kaya sabik silang patunayan ang punto nila. Hindi ko masasabing totoo o hindi. Malalaman lang natin sa mas maraming pagsubok, sagot ni Bixie, walang pagbabago sa ekspresyon, para bang may suot na maskara. Ayaw talaga ni Hansen na makisali sa test na ito. Wala siyang kinalaman dito, pero pilit siya ng mga estudyante kaya tumayo siya at lumapit kay Bixie. Walang masyadong sinabi si Bixie. Pinindot niya ang ulo ng God Spirit Touch para ito'y mag-ikot muli at kolektahin ang mga shell nito. Pagkatapos ay sinabi niya, handa na. Hindi stable ang genes ng tao, at kahit ang crystallizer glasses ay walang nasabi sa akin. Tingnan natin kung kaya ng God Spirit Touch ang hindi nagawa ng glasses, naisip ni Hansen. Pinisil niya ang daliri at pinatulo ang dugo sa harap ng God Spirit Touch. Sinipsip ng God Spirit Touch ang dugo ni Hansen. Lahat ng tao sa Sky Palace ay nakamasid. Pati sina Bixie at Exquisite ay sabik malaman kung gaano kataas ang armor talent ni Hansen. Habang nakatitig ang lahat, nang inig ang katawan ng God Spirit Touch. Unti-unti itong gumalaw habang pinoproseso ang dugo ni Hansen. Kabanata 2602. Pagkatapos manginig ng katawan ng God Spirit Touch, mabilis itong lumabas mula sa unang layer ng shell nito, at iniwan ang bakanting balat. Gaano kayang karaming layer ang kayang patanggal ni Guro Hansen sa God Spirit Touch? Tanong ng ilan sa mga estudyante ng Sky Palace. Noong dating nagtuturo pa siya sa kanila, sanay silang tawagin siyang Guro Hansen. Mahirap hulaan. Kung totoo ngang eksakto ang God Spirit Touch, baka hindi ganoon kataas ang rating ni Guro Hansen. Totoo namang hindi ganoon kalakas ang genes ng mga crystallizer. Nagbubulungan ang lahat habang unti-unting inaalis ng God Spirit Touch ang ikatlo nitong balat. Sumunod ang ika-4. Sa kabuuan, 4 na layer na ang natanggal. Masaya si Hansen sa nakikita niya. Hindi na kayang sukatin ng glasses ang gene talent ng tao, pero tila kaya ito ng God Spirit Touch. Kahit anong level mo, kaya kang subukan ng insektong ito. Kung hindi ka pa deified, hanggang 5 bituin lang ang kaya ng glasses. Pero inaasahan na niya iyon. Hanggang limited scan lang ang kaya ng glasses. Hindi tulad ng God Spirit Touch na direktang nag-a-analyze ng dugo, kaya mas eksakto ang resulta nito. Ang glasses na iyon ay parang laruan lang para sa mga batang nag-aaral. Siguradong may mas maayos pang kagamitan ang mga crystallizer, isip ni Hansen habang pinagmamasdan ng insekto na ngayoy tinatanggal ang ika-5 layer nito. Patuloy pa rin ang pagbalat. Mukhang kakaiba talaga ang talent ni Kuya Hansen, puri ni Thousand Feather Crane habang pinapanood ang pagtanggal ng ika-7 layer. Parehong nagulat sina Bixie at Exquisite. Hindi karaniwan para sa crystallizer genes na makapag-evolve ng ganoon kataas. Ang 4 na armor talent ay maituturing ng maganda, pero ang 7. Parang sobra na. Malamang ay marami ng pinagdaanan si Hansen para maabot iyon. Ngunit hindi pa natapos doon. Pagkatapos tanggalin ang ika-7 layer, patuloy pa rin sa pagbabalat ang God Spirit Touch. 8 armor talent. Nabigla sina Exquisite at Bixie. Imposible iyon, hindi dapat kayang abutin ng isang crystallizer ang ganoong antas ng pag-evolve. Kahit pa ipasok sa katawan ng crystallizer ang deified genes ng isang deified being, hindi pa rin garantiya na makakamit nito ang 8 armor talent. Pero tila hindi pa rin doon nagtatapos. Pagkatapos ng ika-8 layer, muling nanginig ang katawan ng God Spirit Touch, para bang may KT ito at kailangan niyang habarin pa ang kanyang balat. Nang matanggal ang isa pang layer, nagniningning sa tuwa ang mga estudyante ng Sky Palace. Mukhang totoo nga ang kakayahan ng insekto. Mas maayos pa ito kaysa sa mga hula-hula lang. Kaya pala itinuturing na kapantay ni Lone Bambo si Kuya Hansen.
Ang gene talent niya ay pambihira. Napakatalino ni Guro Hansen. Kung magsisipag lang siya lalo, baka mas higaitan pa niya ang very high. Yun na pala ang limit ng 9 armor talent. Parang napakadaling nakuha lang ni Kuya Hansen. Akala ko ba hindi kayang abutin ng Crystallizer ang 9 armor talent? Patuloy ang pangungutya ng mga estudyante sa Sky Palace, hindi pa rin nila gusto sina Bixie at Exquisite, lalo na dahil sa pagtrato nila kay Lone Bambo. Kaya ngayon, hindi nila palalampasan ang pagkakataon. Hindi pinansin ni na Bixie at Exquisite ang mga komentaryo. Tahimik silang nakatingin kay Hansen, parehong nakakunot ang noo. Hindi kayang maabot ng Crystallizer ang 9 armor talent, maliban na lang kung hindi talaga Crystallizer si Hansen. O kaya naman, napaka-espesyal ng naging evolution ng genes niya. Iyon lang ang paliwanag kung bakit siya nakaabot sa 9 armor talent. Ano man ang dahilan, dapat tayong mag-ingat sa taong ito, seryosong sabi ni Bixie. Tumango si Exquisite. Bihira talaga ang 9 armor talents. Hindi ko inasahan na makikita ko ito sa isang Crystallizer. Kung nag-evolve siya, siguradong may nakuha siyang kapangyarihan na hindi natin maunawaan. Kaya sobrang taas ng naging gene evolution niya. Hindi naman nagduda si Exquisite na Crystallizer talaga si Hansen. Madaling makilala ang Crystallizers. Noong nilikha ni Kung Fei ang lahi ng No, gamit ang ilaw ng parol, nakita ng maraming elite si Hansen na kasama niya. Doon pa lang, alam na nilang Crystallizer siya. Noon, mababa pa ang level ni Hansen. Kitang-kita ng mga deified elites ang genetic identity niya, at hindi niya iyon naitago. Kaya naniniwala sina Bixie at Exquisite na may natuklasan si Hansen na sinaunang lihim na nagpalakas sa gene talent niya. Halos kasing taas na ito ng mga very high. Pero kahit pa rare ang 9 armor talent, hindi na ganoon ka-imposible. May ilan sa Extreme King at Sky na kaya iyon. Lalo na sa Extreme King, dahil sa lakas ng kanilang mga katawan, posibleng maabot ang 9 armor talent. Kaya hindi ganoon kalaking bagay para kina Bixie at Exquisite ang 9 armor talent. Mas mahalaga para sa kanila ang katalinuhan ng isang tao. Si Yu Shangsen ang silkworm ni Bixie. Si Lone Bambo naman ang gusto ni Exquisite. Masaya na sila sa pinili nilang silkworm. Kahit pa may 9 armor talent si Hansen, naniniwala pa rin silang mas magaling ang kanila. Pero ang sumunod na nangyari ay gamulat kina Bixie at Exquisite. Kahit hindi pa nila isinabuhay ang very highs forget love technique, mas malamig pa rin ang emosyon nila kaysa sa normal. Ngunit ngayon, nagbago ang ekspresyon nila. Ang God Spirit Touch ay nakatanggal na ng 9 na layers, pero tila may tinatanggal pa itong isa pa. Paano nangyari iyon? Gulat na gulat ang dalawa. Kahit sa very high, bihira ang may 10 armor talent. Masayang-masaya ang mga estudyante ng Sky Palace. Nakangiti si Yunsuyi at sinabing, ibang klase talaga si Kuya Hansen. 10 armor talent. Kaya pala napakaraming naabot ni Hansen. Napakatalino niya, sabi ni Yonsusang na may ngiti. Ang ibang estudyante ay hindi kasing disente ng magkapatid. Tawanan at pang-aasar ang maririnig sa paligid. Akala ko ba sapat na ang 9 armor talent? Pero si Guro Hansen, basta-basta lang tines, tapos 10 armor talent agad. Tama. Ang lakas pa ng loob nilang litin ang gene talent ng Crystallizer, 9 armor lang naman ang kanila. Hindi nyo kasi alam, kung sino ang naunang ipanganak, siya ang mas matanda, kaya siyam ang mas mataas kaysa 10. Tama. Kaya pala ang tindi ng kumpiyansa nila. Habang patuloy ang mga estudyante sa pang-aasar, lumabas ang God Spirit Touch mula sa shell nito at iniwan ang isang layer ng armor na kasinlaki ng barya. 10 armor talent, totoo nga, 10 armor talent talaga siya, napatingin kay Hansen ng may paghanga sina Exquisite at Bixie. Madaling humanap ng silkworm na may 9 armor talent, pero sobrang hirap makahanap ng may 10 armor. Kung walang anumang hadlang, at sapat ang resources, ang isang tao na may 10 armor talent ay may mataas na tsansang maging isang tunay na Diyos. Pero mas nakakagulat pa ang sumunod, pagkatapos ng ika-10 layer, patuloy pa ring gumagalaw ang God Spirit Touch. Kabanata 2603. Gulat na gulat sina Exquisite at Bixie. Ang 10 armor talent ay itinuturing na pinakamataas na kayang maabot ng anumang nilalang sa universo. Bagamat may mga alamat tungkol sa sagradong, 11 armor talent, iyon ay itinuturing na para lamang sa mga nilalang na gaya ng Diyos. Lahat ay nakarinig na tungkol sa Very High Alpha, Ancient God King, at Sacred Leader, mga alamat ng sinaunang panahon na lumaban sa mga malamitologiyang digmaan. Nilusob nila ang Geno Hall at naitala ang kanilang pangalan sa kasaysayan ng universo. May iba pa, ngunit nanatili silang mga alamat na isinasaad ng kasaysayan. Ngunit ang mga alamat ay nananatiling alamat.
Walang nakakaalam kung nasubukan man sila gamit ang God Spirit Touch. Sina Exquisite at Bixie, na parehong ipinanganak sa lahi ng Very High, ay hindi pa kailanman nakakita ng 11 Armor Talent. Pero ngayon, ang God Spirit Touch ay patuloy pa rin sa paggalaw. Para bang aalisin na nito ang ikalabing isang shell. Ang Crystallizer na lalaking ito, kapantay ba niya ang Very High Alpha, ang Ancient God King, at ang Sacred Leader? Tanong ni Exquisite sa sarili habang nanlalaki ang mga mata. Hindi na niya mapigil ang titigan si Hansen at ang gumagalaw na God Spirit Touch. Tahimik ang mga estudyante ng Sky Palace. Akala nila ay biro lang ang lahat kanina habang tinutokso sina Exquisite at Bixie, pero ngayon, pakiramdam nila'y nagiging sobrang imposible na ang mga resulta. Tanggap naman nilang ang lahi ng Very High ang pinakamalakas, pinakamataas ang talento. Sina Bixie at Exquisite nga ay parehong may 9 Armor Talent. Pero si Hansen ay 10 na, at tila hindi pa doon natatapos. Sobra na yata ang talento ni Guro Hansen, isip ng mga estudyante ng Sky Palace, labis na nagugulat. Alam na nila noon pa nakakaiba ang talento ni Hansen, pero mahirap paniwalaan na lumampas pa siya sa Very High. Para na itong hindi totoo. Ang mga Crystallizer ay kilala sa teknolohiya, hindi sa lakas ng genes. Ang aspeto ng gene evolution ang pinakamahinang bahagi ng kanilang lahi. Pero ngayon, tila tinatapakan nito ang lahi ng Very High. Nakakabigla. Habang pinapanood ng lahat, ang insektong kasing laki lang ng kuko ay nanginginig. Kumikilos ito, umiikot, at bumubuka ang bibig. Isang mas maliit na insekto ang lumitaw mula rito. Ang insektong iyon ay kasing laki lang ng butil ng bigas. Ovalo ang hugis nito, at hindi na ito mukhang God Spirit Touch. Dati, kahit anong layer ang matanggal, ladybug pa rin ang anyo nito. Pero ang insektong lumitaw ngayon ay parang silkworm, mabilog at mukhang cute pa. Napatitig ang lahat sa insektong iyon. Maging sina Bixie at Exquisite ay tila hindi makapaniwala. Pag-aari nila ang God Spirit Touch, ngunit ngayon lang nila nakita itong umabot sa ganitong anyo. Hindi pa nila nasaksihan na ito ay makapag-alis ng ikalabing isang shell. May 11 Armor Talent ba talaga siya? Yuzel ni Exquisite habang tila kinikilabutan habang nakatingin kay Hansen at sa insekto. Nakatingin si Hansen sa God Spirit Touch sa ibabaw ng mesa. Nakakapanibago. Noong tinest ako ng glasses, ang sabi lang ay unstable ang genes ko. Walang lumabas na resulta, pero itong insektong ito, tuloy-tuloy ang pagbabalat. Kung tama nga sina Exquisite at Bixie tungkol sa eksaktong resulta nito, ibig sabihin napakaganda ng talento ko. Pero hindi ganoon ang nararamdaman ni Hansen. Sa tuwing nag-e-ensayo siya ng The Story of Genes, pakiramdam niya'y walang silbi siya. Nakadepende lang siya sa resources para mag-level up. Habang iniisip niya ito, biglang gumalaw ang God Spirit Touch. Mabilis itong nanginig at gumapang papalapit kay Hansen. Nagulat din sina Bixie at Exquisite. Ang God Spirit Touch ay isang half-deified xenogeneic na nahuli ni Bixie. Hindi ito deified, at hindi rin ito lumalaban. Pero dahil napaka-sensitive nito sa genes sa dugo, isa itong bihirang xenogeneic. Karaniwan, kapag nakakita ang mga Very High ng God Spirit Touch, sinusubukan nila itong sakupin at paamuin gamit ang lihim na mga kasanayan. Kapag naging master ito ng isang tao, loyal ito hanggang sa mamatay ang master. Pagkatapos lang nito hahanap ng panibagong amo. Ngunit kahit wala pang utos si Bixie, gumapang ang insekto papunta kay Hansen. Laking gulat ni Bixie. Kinabahan si Bixie at sinubukang tawagin pabalik ang God Spirit Touch, pero hindi ito sumunod. Patuloy ito sa paglapit kay Hansen, at lalo siyang natigilan. Anong nangyayari? Hindi makapaniwala si Bixie habang pinagmamasdan si Hansen at ang insekto. Oo, half-deified nga ito, pero wala naman itong lakas para lumaban. Hindi rin malakas ang katawan nito. Wala itong kakayahang lumipad. Sa kalawakan, kaya lang nitong lumutang. Sa lupa, gumagapang lang ito. Nakita ni Hansen ang insektong gumapang papunta sa gilid ng mesa, at nang mahulog ito, agad niya itong sinalo. Pagkaabot niya, agad niyang naramdaman ang kalooban ng God Spirit Touch na damaloy sa kanyang isipan. Puno ng panawagan ang kanyang utak. Hindi ito salita, kundi isang malakas na pakiramdam, isang pagmamakaawa. Agad na intindihan ni Hansen, nagmamakaawa ito. Nakikiusap ako, tulungan mo akong mag-evolve, iyon ang ipinapahiwatig nito. Buong puso nitong hiling ang tulong ni Hansen. Paano kita matutulungan mag-evolve? Gusto mo ba ng mas marami kong dugo? Tanong ni Hansen sa sarili. Hindi niya sigurado kung ano ang kailangan ng insektong ito.
Nakikiusap ako, tulungan mo akong mag-evolve, paulit-ulit na mensahe ang pumapasok mula sa isipan ng God Spirit Touch. Mukhang hindi ganoon katalino ang insekto na ito, isip ni Hansen. Pero napansin niyang hindi dugo ang gusto nito. May natirang dugo sa dulo ng kanyang daliri pero hindi man lang pinansin ng insekto. Patuloy lang ito sa pagmamakaawa. Kung hindi dugo ang gusto mo, baka Blood Pulse Sutra lang ang paraan para tulungan ka, bulong ni Hansen sa sarili. Pero hindi pa rin buo ang katawan ko. Mahina pa ako ngayon. Hindi ko alam kung gagana ito. Gamit ang Blood Pulse Sutra, ikinonekta niya ang sarili niyang self-cogwheel sa cogwheel ng God Spirit Touch. At nagsimula itong umikot. Gusto ni Hansen malaman kung ano ba talaga ang gusto ng insekto. Noong ginamit niya noon ang Blood Pulse Sutra kina Lando, Bar, Gu Qingcheng, at Elysian Moon, halos maubos ang lakas niya sa pagtulak ng cogwheel nila. Pero ngayon, maliit lang ang lakas na ginamit niya upang paikutin ang cogwheel ng God Spirit Touch. Umikot ito agad at mabilis. Kabanata 2604. Kitang-kita ng mga tao sa Sky Palace ang God Spirit Touch sa kamay ni Hansen. Isang pulang liwanag ang sumiklab sa palad niya, at doon nila napagtanto kung ano ang nangyayari. Ayan na naman. Parating na ulit, siguradong yun na naman yun, alam nyo na yun. Nagbibiro ka, di ba? Hindi kaya yun ang bagay na nagbigay kay Kuya Hansen ng titulong God's Daddy? Sigurado ako. Napanood ko pa noong biniyayaan niya si Bar. Ganyan-ganyan ang pulang liwanag na yan. Ano nang nangyayari dito? Hindi ba't time test lang dapat ng Beetle ang talento ni Kuya Hansen? Bakit parang siya na ang tumutulong sa God Spirit Touch para mag-evolve? Baka tapos na ang testing. Sa lakas ng 11 armor talent ni Kuya Hansen, siguro humihingi ng tulong ang God Spirit Touch sa kanya. Aaminin ko, nagiging kakaiba at kapanapanabik na ang takbo ng kwento. Sina Exquisite at Bixie ay may halong kaba at pagtataka. Narinig na nila ang tungkol kay Hansen na biniyayaan sina Lando at Bar, pero inakala nilang may trick lang sa likod nito. Hindi sila makapaniwala na talagang naging deified ang dalawa dahil sa kapangyarihan ni Hansen. Pero ang God Spirit Touch ay pagmamayari ni Bixie, at kilala niya itong mabuti. Alam niyang hindi nito kayang maging deified. Kaya nalilito siya ngayon habang pinapanood ang ginagawa ni Hansen. Lahat ay nakatitig sa God Spirit Touch na nasa kamay ni Hansen. Balot ito ng liwanag na pula. Unti-unting nagliwanag ang malakristal nitong katawan. Umangat ang pulang liwanag mula sa katawan ng God Spirit Touch, habang ang bilog nitong anyo ay paliit ng paliit. Ang God Spirit Touch ay nabuhay na ng matagal. Ginamit ito ng very high para sa pagsusuri ng mga talento ng iba. Nakainom na ito ng dugo mula sa napakaraming nilalang na may taglay na 9 armor talents. Lahat iyon ay libre nitong nakuha. Bagamat hindi nito ganap na nasisipsip ang genes sa dugo, nakinabang pa rin ito. Sa dami ng nakuhang resources, dapat ay naging deified na ito noon pa. Ngunit limitado ang talento nito, kaya nanatili itong half-deified. Ngayon, para bang wala lang ang hadlang, nabiyak ito ng parang papel. At lahat ng ito ay dahil sa Blood Pulse Sutra ni Hansen. Ang God Spirit Touch ay nagiging deified. Wala nang pumipigil sa genes nito. Kaunting Blood Pulse Sutra lang ang ginamit ni Hansen, isang mahinang tulak lang sa self-cogwheel. Habang nakatitig ang lahat kay Hansen at sa God Spirit Touch, biglang lumitaw ang isang liwanag mula sa maliit na insekto. Bagamat maliit ito, ang liwanag mula sa katawan nito ay umabot hanggang sa kalawakan. Naliwanagan ang buong sistema, maging ang mga deified na nilalang sa malalayong lugar ay napalingon sa direksyong iyon. Katsa! Sa gitna ng liwanag, habang lumiliit ang katawan ng insekto, may mga bitek na lumitaw. Isang maliit na kristal na kuko ang unang lumabas. Kasunod nito ay isa pang kristal na kuko, pagkatapos ay katawan. Sa liwanag, bahagya nilang nakikita ang unti-unting lumilitaw, isang kristal na paru-paro. Pumapagaspas ito ng mga pakpak habang masayang lumilipad sa paligid ni Hansen. Habang pumapagaspas ang paru-paro, naging malinaw ang liwanag nito. Ang mga substance chains ay lumitaw. Nagsama-sama ito at bumuo ng napakalaking pakpak ng paru-paro na nagliwanag sa buong Sky Palace. Namangha ang lahat. Dati nakikita lang nila ito sa video, at hindi masyadong tumimo sa isipan nila. Pero ngayon, sa mismong harapan nila, isang nilalang ang naging deified sa mismong mga kamay ni Hansen. Para siyang Diyos, may kapangyarihang bumuhay at magpabago ng lahat. Mahirap paniwalaan. Habang pinapanood nila si Hansen na may hawak na kristal na paru-paro sa kamay, para bang siya na mismo ang tagapaglikha ng Diyos. Totoo bang naging deified talaga ito?
Ani Exquisite at Bixie na mas gulat pa kaysa sa iba. Dati duda sila sa kapangyarihan ni Hansen. Pero ngayon, tila walang effort lang ay naging deified ang God Spirit Touch ni Bixie. Maging ang mga very high elders ay hindi kayang gawin ito. Ang dating beetle ay naging kristal na paru-paro at masayang lumilipad sa palad ni Hansen. Umiikot ito ng 3 beses sa kanya. At bigla, umagaspos ito ng mga pakpak at nawala, parang bigla na lang naglaho. Tumahimik ang lahat at napatingin kay Bixie. Akala nila'y ibinalik niya ang God Spirit Touch. Pero pati si Bixie ay tulala. Wala na ang lamig at katahimikan sa kanyang mukha. Tila hindi niya rin alam kung nasaan na ito. Katsa! Nagbago ang ekspresyon ni Bixie. May naramdaman siyang nabali sa kanyang bulsa. Kinapa niya ito agad. Ang spell na may simbolo ng God Spirit Touch ay basag na. Ang Very High ay may lihim na kasanayan upang pasunurin ang God Spirit Touch. Ang spell na iyon ang parang tali nito. Basta nandoon ang spell, kontrolado ito. Pwede itong pahirapan ng labis kung kailangan. Noong naging deified ang God Spirit Touch, hindi agad napansin ni Bixie. Pero ngayon nabasag na ang spell, napagtanto niya ang katotohanan. Lumaya na ito. Bagamat hindi ito top class na Xenogeneic, napakabihira nito. Karaniwan, ipinapamana lang ito ng mga very high na magulang. Kung nawala ito, wala nang kapalit. Ginoong Bixie, itinago niyo po ba ulit ang God Spirit Touch? Tanong ni Hansen na parang inosente. Pero alam niyang tumakas na ito. Ayaw niyang umamin ng direkta para hindi siya sisihin ni Bixie. Pero hindi siya sinisi ni Bixie. Bagkus, malamig itong tumugon, nang maging deified ito at naging paru-paro, nabasag ang aking spell. Tumakas ito. Doon lang tunay na naniwala ang mga estudyante ng Sky Palace. Totoo nga ang mga alamat tungkol kay Kuya Hansen. Kayang-kaya niyang magbigay ng biyaya. Siyempre, kaya nga tinawag siyang God's Daddy, di ba? Sobrang lupit nito, hari lang siya pero nakakapagpa-deified ng Xenogeneic. Mas magaling pa siya sa ibang deified mismo. Masaya ang mga estudyante ng Sky Palace habang nag-uusap-usap. Naramdaman nilang may pag-asa sila. Kung mananatili si Hansen sa Sky Palace, baka mapagbigyan rin silang mabiyayaan. Pero ang mga elite ng Sky Palace na nakasaksi ay may halong kaba. Alam nilang hindi ito basta-bastang pangyayari. At higit sa lahat, alam nilang magbabago ang tingin ng ibang lahi kay Hansen. Unang-una na riyan ang Extreme King. Matagal nang hindi maganda ang relasyon nila sa Sky Palace, pero hindi ito kinatatakutan ng Sky Palace. Ngayon nga lang, mismong Very High ang nakasaksi ng kapangyarihan ni Hansen. Hindi tiyak kung ano ang magiging hakbang nila. Kabanata 2605. Mabilis natapos ang pagpupulong. Kumalat agad ang balita sa buong Sky Palace tungkol kay Hansen na gumawa ng paru-paro gamit ang kanyang mga kamay. Tuwang-tuwa ang mga estudyante ng Sky Palace sa naging resulta. Nang silang dalawa na lang, nag-usap sina Bixie at Exquisite tungkol sa nangyari. Nakakunot noo si Bixie at nagtanong, gusto mong gawin mong silkworm si Hansen? Tumango si Exquisite at sinabing, kung ayaw sumali ni Lone Bambo sa Very High, wala na ring saysay na pilitin siya. Dapat kong samantalahin ang pagkakataong ito para makuha si Hansen. Mas lalong kumunat ang noo ni Bixie. Sigurado ka ba sa desisyong yan? Mukhang may talento nga si Hansen, pero pakiramdam ko may kakaibang nangyayari sa kanya. Baka gumagamit lang siya ng espesyal at pambihirang Geno Art kaya niya na-activate ang gene potential ng God Spirit Touch at napa-deified ito. Posible ring kaya niyang ginawa ang paru-paro ay para magmukhang may 11 armor talent siya, kahit hindi naman talaga. Alam mong hindi posibleng magkaroon ng ganoon kataas na talento ang mga crystallizer. Napabuntong hininga si Exquisite at sinabing, imposible nga. Ang 11 armor talent ay nasa mga alamat lamang. Hindi ko iniisip na umabot talaga siya sa ganoong level. Pero may dahilan kung bakit nangyari iyon. Bukod pa riyan, nakita ko mismo ang talento ni Hansen. At ang kanyang Geno Art ay kayang magpa-evolve ng ibang nilalang. Iyon pa lang ay napakahalaga na. Kahit ordinaryo lang ang talento niya, handa akong gawin siyang silkworm para mapag-aralan ko ang kanyang Geno Art. Bukod pa riyan, baka naman talagang mataas din ang likas niyang talento. Pagkarinig niyon, hindi na tumutol si Bixie. Tama ka, misteryoso talaga ang kapangyarihan niya. Kahit sa lahi natin, wala pa akong nakitang Geno Art na kayang gawin ang ginawa ni Hansen. Sapat na dahilan yan para kunin mo siya bilang silkworm. Kung ganoon, pwede mo bang ikaw na ang magbanggit ng usaping ito bukas sa pagpupulong kasama ang Sky Palace? Ani Exquisite. Tumango si Bixie. Pero bago niyan, gusto ko munang subukan si Hansen. Gusto kong makita ang tunay niyang lakas. Hindi tumutol si Exquisite.
Maraming kwento ang kumakalat tungkol kay Hansen pero hindi pa niya ito nasaksihan mismo. Ayaw niyang magtiwala agad hanggat hindi niya ito nakikita sa sarili niyang mata. Hindi pa magaling ang mga sugat ni Hansen. Sa tingin ko, hindi dapat tayo makipaglaban sa kanya. Pero kung hindi ganoon, paano natin siya susubukan? Tanong ni Exquisite. May paraan ako, tugon ni Bixie, ngunit hindi niya ipinaliwanag. Samantala, bumalik si Hansen sa kanyang maliit na Jade Island para magpagaling. Sa kabutihang palad, ipinagbawal ng pinuno ng Sky Palace ang sino man na istorbohin siya. Kung hindi, siguradong wala siyang kahit isang sandaling pahinga matapos ang lahat ng nangyari. Ang paglikha niya ng paru-paro gamit lamang ang kanyang mga kamay ay nagtaas ng kanyang reputasyon sa buong bagong antas. Bagamat hindi siya kadugo ng mga tao sa Sky Palace, itinuturing na siyang kabilang sa pinakamahusay sa kanilang henerasyon, kapantay ni Yu Shangsen at Lone Bamboo. Nang makarating ang balita tungkol sa ginawa ni Hansen sa Naromon, nagulat ang maraming rebate. May mga rebate noon na tumutol sa paglipat ng Naromon, pero ngayon, nagsimula ng magbago ang pananaw nila. Hindi na nila kinamumuhian ang desisyong iyon. Si Hansen ang kaisa-isang estudyante ni Knife Queen. Nilabanan ni Knife Queen ang Extreme King para sa kanya at inilipat pa ang Naromon malapit sa Sky Palace. Kaya masasabi nating kasama natin si Hansen. Sa hinaharap, magtatrabaho siya para sa lahi natin. Baka may pag-asa tayong umangat, isip-isip ng maraming rebate. Dahil dito, bigla na lang nawala ang pressure ng mga rebate kay Yisha. Maging ang mga kings na laging kumokontra sa kanya, nagbago na ang isip. Paulit-ulit nilang binabanggit ang ideyang papuntahin si Hansen para basbasan sila. Nagkunwaring wala lang si Yisha sa mga bulong-bulungan. Napanood niya ang ginawa ni Hansen, at alam niyang pambihira ito. Ngunit hindi siya naniniwalang kaya nitong gawing deified ang isang mahina o walang pag-asa. Batay sa kanyang obserbasyon, ang mga nabasbasan ni Hansen ay malapit na talagang maging deified. Kung walang kakayahan ng isang nilalang, wala ring epekto kahit basbasan pa ito ng maraming beses. Alam ni Yisha na hindi siya tatanggihan ni Hansen kung hihingi siya ng tulong. Pero hindi muna siya humiling. Hindi ito dahil sa pride niya bilang guro, ang totoo, wala lang talagang rebate na karapat-dapat basbasan sa ngayon. Bagamat kabilang sila sa higher races, nasa mababang bahagi pa rin sila ng rango. Dati, umaasa lamang sila sa tulong ng Jade Toad at Extreme King. Ngayon, bilang isang deified, si Yisha ang pinakamalakas na haligi ng rebate. Siya lamang ang deified sa buong lahi. Ang tanging rebate na malapit ng maging deified ay si Moonwheel King, ngunit matanda na ito at malapit ng maputol ang buhay. Hindi rin tiyak kung mabubuhay pa ito ng matagal kung sakaling maging deified siya. Laging iniisip ni Yisha kung bakit wala silang kagaya ni Lando o Bar. Sumasakit ang ulo niya sa isiping iyon. Habang nag-iisip siya, biglang tumakbo si Bauer papasok ng bulwagan at tumalon sa kanyang dibdib. Big Sister Queen. Bauer, anong ginagawa mo rito? Hinaplos ni Yisha ang ulo ni Bauer at ngumiti. Dati sa palasyo siya nakatira kasama si Bauer. Mahilig siya rito at palaging pinaliliguan ng pagmamahal. Dinala ako dito ni Daddy, sagot ni Bauer na nakangiti. Napatingin si Yisha sa harapan. Naroon si Hansen, na inaakay ng rebate guard papasok ng bulwagan. Kaagad niyang inutusan, ipasok niyo siya. Aking Reyna, yuko ni Hansen bilang pagbati. Tiningnan ni Yisha si Hansen at napansin kung gaano siya kaina. Bakit hindi ka nagpapahinga sa Jade Island? Hindi ka dapat gumagala sa kalagayan mong yan. Alam ni Hansen na tinutukoy ni Yisha ang ginawa niya sa God Spirit Touch. Ngumiti siya at sinabing, pumunta lang ako para makinig sa talakayan ng Very High tungkol sa Geno Arts. Bigla lang akong tinulak sa entablado at pinagawa ng hindi ko kagustuhan. Pagkatapos, sinabi pa ni Hansen, hindi pa rin ako ganap na gumagaling. Baka tumagal pa ng 1 taon. Marahil, aking Reyna, pwede mong piliin ang 2 o 3 rebate na sa tingin mong karapat-dapat, at gagawan ko ng paraan para basbasan sila. Malaki ang maitutulong nito. Kahit hindi sila maging deified, mapapalakas ko pa rin sila. Tuwa-tuwa si Yisha. Hindi pa siya humihingi, pero kusang inalok ni Hansen ang kanyang tulong. Pakiramdam niya, tama ang desisyong ginawa niya noon. Sayang, walang psychic na makakapagsabi kung nasaan na si Dollar, bulong niya sa sarili. Hindi pa rin niya nalilimutan ang galit niya kay Dollar. Ngunit hindi paghihiganti ang dahilan kung bakit gusto niyang hanapin ito. Gusto ni Yisha na mabawi ang kaluban ng espada ng Rebate Alpha mula kay Dollar. Kabanata 2606. Kakabalik pa lang ni Hansen sa kanyang maliit na Jade Island nang dumating sina Thousand Feather Crane at ang magkapatid na yon.
Kumunat ang noo ni Hansen. Para sa kanyang kaligtasan, naglabas ng kautusan ang pinuno ng Sky Palace na ipinagbabawal ang sinumang estudyante na lumapit sa Jade Island. Kung pinayagan ng tatlong kaibigan niyang bumisita, ibig sabihin ay inaprubahan ito ng isang tagapamahala ng Sky Palace. Tulad ng inaasahan, may dalang magandang balita at masamang balita ang mga kaibigan niya. Ang magandang balita, maayos ang kalagayan ni Lone Bambo at malapit na itong palayain. Ang masamang balita, si Exquisite ng Very High ay pinili si Hansen. Kaya hindi na kailangang sumama ni Lone Bambo sa Very High. Si Hansen na ang kailangang pumalit. Pinapapunta ka raw ng Sky Palace leader, sabi ni Yun Susang. Kung ayaw mong sumama sa Very High, hahanap pa rin kami ng paraan para manatili ka rito. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Hansen nang marinig iyon. Ayaw talaga niyang sumama sa Very High kahit pa may mga benepisyong matatanggap doon. Marami siyang sikreto, hindi niya kayang hayaang halukayin ni Exquisite ang kanyang isipan. Mas natatakot pa siya kaysa kay Lone Bambo na mahubaran ng lahat ng sikreto. Gusto kang kausapin ng Sky Palace leader ng personal, dagdag ni Thousand Feather Crane. Tumanggaw si Hansen at sumama kay Thousand Feather Crane patungo sa tirahan ng pinuno ng Sky Palace. Ngunit hindi siya hinarap ng leader sa bulwagan, kundi sa hardin. Hanggang sa labas lang sina Thousand Feather Crane at magkapatid na yon. Ayon sa utos ng leader, hindi sila maaaring pumasok kung walang pahintulot. Kaya si Hansen lang ang pumasok mag-isa sa hardin. Doon, nakita niyang umiinom ng tsaa sa isang pavilion ng Sky Palace leader habang nakatingin sa lawa. Umupo ka, hindi ito isang opisyal na pag-uusap. Hindi bilang pinuno ng Sky Palace ang pakay ko ngayon. Estudyante ka ni Hisha, at si Hisha ay estudyante ko. Sa ganitong pananaw, kalahating estudyante na rin kita. Mag-usap tayo, sabi ng Sky Palace leader habang itinuro ang upuan sa tabi niya. Umupo si Hansen at nagtanong, gusto niyo po ba akong kausapin tungkol sa Very High? Tumanggo ang Sky Palace leader bilang tugon. Gusto niyo po ba akong sumama sa kanila o hindi? Tanong ni Hansen. Hindi agad sumagot ang pinuno. Uminom muna siya ng tsaa bago nagsalita. May kasunduan kami sa Very High. Hindi kami maaaring tumanggi kapag may pinili silang tao. Kapag may pinili sila, kailangang sumama ito at maglingkod sa kanila sa loob ng 4 na taon. Sa mga nakaraang taon, marami sa aming estudyante ang sumama sa Very High. Karamihan sa kanila ay ligtas na nakabalik, may dalang maraming benepisyo, at ilan sa kanila ay naging deified. Pero kung may kapangyarihan lang ako na pigilan ito, hindi ko hahayaang kunin nila ang kahit sinong estudyante ng Sky Palace. Pagkatapos ng sandaling pagpapahinga, nagpatuloy siya, siguro narinig mo na ang tungkol sa Very High kay Lone Bambo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Dahil maraming estudyante ang napunta na sa Very High, wala nang lihim ang Sky Palace sa kanila. Alam na nila kahit ang textless book, ang pinakatagong lihim namin. Kung ganoon, bakit hindi na lang kayo tumanggi? Tanong ni Hansen. Alam niyang may dahilan ang Sky Palace kung bakit nila hindi tinatanggihan ang Very High. Napabuntong hininga ang pinuno at nagsalita. Napansin mo bang magkamukha ang mga Sky at ang Very High? Ang ibig niyong sabihin, kumunat ang noo ni Hansen. Para bang may naisip siyang sagot, ngunit hindi pa rin niya lubos na maunawaan. Ang mga Sky at ang Very High ay dating iisang lahi. Noon pa, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magkakapatid na namumuno sa kanila. Naghiwalay sila, at ang kanilang mga inapo ay naging Sky at Very High. Dahil dito, magkahawig ang textless book at Very High sense. Nanlaki ang mata ni Hansen sa pagkagulat. Dati, akala niya ay nagkukunwaring Sky sina Likir at Exquisite na baka gumagamit sila ng illusion techniques tulad ng mga fox. Pero ngayon, naintindihan niyang talagang magkadugo ang dalawang lahi. Nagpatuloy ang Sky Palace leader. Dahil sa kanilang ikatlong mata at pambihirang lakas, ang Very High ang naging pinakamakapangyarihang lahi sa sinaunang panahon. Nakakabiyahe sila sa iba't ibang sistema. Ngunit mabagal silang dumami. Kakaunti lamang ang kanilang anak. Noong pinakamalaki ang kanilang bilang, wala pa silang 200 katao. Hanggang isang araw, ipinanganak ang Triplet Brothers. Napakatalino nila at naging haligi ng Very High. Ang panganay ang naging pinuno. Ang pangalawa at pangatlo ang naging mga elder. Pinagtulungan nilang palawakin ang kapangyarihan ng Very High, at naging pinuno sila ng lahat ng lahi sa universo. Pero nanatiling problema ang kanilang mabagal na pagdami. Kahit maraming sistema ang hawak nila, kakaunti pa rin sila. Kaya nag-away ang tatlong magkakapatid. Gustong makipaghalo ng lahi ng pangalawang kapatid para dumami. Gusto naman ng panganay na panatilihing dalisay ang dugo.
Ang pangatlo ay neutral at naniniwalang pwedeng gawin ang parehong paraan. Matatalino silang tatlo pero walang nakumbinsi ang isa't isa. Ang alitan sa pagitan ng una at ikalawang kapatid ay lalong lumala. Hindi pinuno ang ikalawa, kaya hindi niya nagawa ang gusto niya. Sa halip, nag-alsa siya kasama ang ilang kasamahan at lumisan. Doon isinilang ang Sky, at ngayon mayroon tayong Sky Palace. Ang paghahalo ng lahi ay nagpabilis ng pagdami, pero nagdulot ito ng pagiging hindi matatag ng mga talento ng genes. Paminsan-minsan lang nagkakaroon ng Sky na may higit na talento kaysa Very High. Pagkatapos niyang sabihin ito, napabuntong hininga siya. Pero galing pa rin tayo sa Very High. Nasa dugo natin iyon. Kapag nanganganib ang Sky, laging tumutulong ang Very High. Kaya noon, nagkasundo ang pinuno ng Sky at pinuno ng Very High. Isa itong kasundo ang hindi namin maaaring suwayan. Sa totoo lang, kung nasaan tayo ngayon, ligtas at maayos, utang natin iyon sa Very High. Kaya dapat nating suklian. Hindi naman kalabisan iyon. Gusto niyo po ba talaga akong sumama sa Very High? Tanong ni Hansen. Umiling ang Sky Palace leader. Ikaw ang bahala. Sinasabi ko lang ang mga kalamangan at kahinaan. Kung sasama ka, sisiguraduhin kung ligtas ka. Habang narito pa ako, at kung hindi ka pumatay ng inosente, hindi ka nila pwedeng saktan. At meron silang mga kayamanang maaaring makatulong sa iyong paggaling. Sa Very High, baka wala pang isang taon, gumaling ka na. Pero kung hindi ka sasama, masaya rin kami. Manatili ka dito, at ako na ang bahala sa Very High. Tunay na naantig si Hansen. Alam niyang gusto talaga ng Sky Palace leader na sumama siya sa Very High, pero hindi niya kayang isugal ang kanyang mga sikreto. Kapag may nakaalam ng mga ito, maaaring mabulgar ang tungkol sa sanctuaries at sa sangkatauhan, at maging isang trahedya. Kabanata 2607. Pinayagan ng Sky Palace leader si Hansen na umuwi at pag-isipang mabuti ang desisyon. Maaari siyang bumalik at sabihin ang kanyang pasya kapag handa na siya. Kung sasama ako, makakatipid ako ng 3 taon ng paggaling. Makakakuha rin ako ng suporta mula sa Very High. Magandang alok iyon. Pero mapapahamak ako kung mabunyag ang tunay kong pagkatao. Kung hindi ako sasama, wala namang masamang mangyayari, pero matatagalan akong gumaling. Habang nagpapagaling ako, hindi ako makakagawa ng malaking pag-unlad. Matitigil muna ang aking pag-eensayo at kailangan kong maghanap ng sarili kong mga mapagkukunan. Malalim ang iniisip ni Hansen habang pauwi, sinusuri kung ano ang nararapat niyang gawin. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, nagpasya siyang manatili sa Sky Palace. Hindi naman ganoon katagal ang kanyang paggaling. At kaya naman niyang humanap ng sariling mga resources kahit na mas mabagal ang proseso. Pero kung mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, maaaring madamay ang buong lahi ng tao. Kaya hindi niya maaaring isugal iyon. Pagbalik niya sa maliit na Jade Island, nadatnan niyang naroon si Lone Bambo na naghihintay sa kanya. Hindi ito mukhang bagong laya mula sa kulungan, mukhang maayos ang kanyang kondisyon. Ako na ang sasama sa Very High, agad na sabi ni Lone Bambo, ikinagulat ni Hansen. Bakit ka biglang nagbago ng desisyon? Tanong ni Hansen, litong-lito. Noon, mariin ang pagtanggi ni Lone Bambo at handa siyang manatili sa kulungan kaysa sumama. Ngayon, biglang nag-iba. Hindi ko talaga gustong sumama, pero hindi ko rin matiis na ikaw ang pumalit sa akin. Sa kasalukuyang kalagayan, kailangan may sumama. Kaya ako na lang, sagot ni Lone Bambo. Sabi ng Sky Palace leader na may paraan siya para ayusin ito. Baka pwede namang wala sa atin ang kailangang sumama, ani Hansen. Umiling si Lone Bambo. Wala nang ibang paraan. Kailangan pa ring may ipadala. Ikaw, ako, o ibang estudyante ng Sky Palace. Kaya ako na ang pipiliing sumama. Gagamitin mo ba ang extreme evil path ni Uncle Yu Shangsen? Tanong ni Hansen, interesado. Alam niyang hindi madaling baguhin ang pasya ni Lone Bambo, at kung ito talaga ang plano, dapat noon pa lang ay pinili na niya ito. Umiling muli si Lone Bambo. Kayang itago ng extreme evil path sa paningin ng Very High, pero pinapalitan lang ang paniniktik. Sa halip na Very High, kasamaan naman ang laging nakabantay. Pareho lang. Ngayon lang lubos na naunawaan ni Hansen. Mukhang sinadyang hindi sabihin ni Yu Shangsen ang mahalagang bahaging iyon. Kung ganoon, ano ang plano mo? Tanong ni Hansen. Tahimik na tumingin si Lone Bambo sa mga ulap at sinabi, kayang maramdaman ng Very High ang anumang nararamdaman ko. Kaya ang kailangan ko lang gawin ay huwag makaramdam ng anuman. Gagawin ko lang ang gusto nilang ipagawa. Sa ganoon, ang makikita lang ni Exquisite ay ang nais kong ipakita. Napakahirap gawin yan. Alam ni Hansen kung gaano kabigat ang hamon na iyon.
Maraming paraan para kontrolin ang ibang tao, pero ang sarili ang pinakamahirap kontrolin. Ang pinakadelikado mong kaaway ay sarili mo rin. Kaya lalo niyang hinangaan si Ningyu. Dati ay sinubaybayan niya ito gamit ang isang parasite beast soul, at nakita niyang ilang taon itong nagpakasakop sa Buddhist practice. Wala siyang kahit anong impormasyong nakuha kay Ningyu. Wala siyang ganong pasensya. Pareho ang balak ni Lone Bamboo, kontrolin ang sarili para hindi mabulgar ang tunay na iniisip. Gagawin niya ito para hindi si Hansen ang mapilitang sumama. Kung siya lang mag-isa, pareho rin ang pipiliin ni Hansen. Hindi siya uurong sa laban, kahit sa sarili. Pero masyado siyang maraming dala. Siya ang may pananagutan sa mga buhay ng lahat ng tao sa mga sanctuaries. Kung mabaygo ang kanyang isipan, mabubunyag ang lahat kay Exquisite, at hindi lang siya ang masasaktan. Bago ako umalis, may ipagagawa sana ako sayo, mahinang sabi ni Lone Bamboo. Ito talaga ang dahilan ng kanyang pagdalaw. Ano iyon? Tanong ni Hansen. Pakialagaan ng isang bata. Flower ang pangalan niya, ani Lone Bamboo. Estudyante ba siya sa Sky Palace? May kaugnayan ba siya sa'yo? Tanong ni Hansen, nagtataka. Umiling si Lone Bamboo. Tahimik siya sandali bago sumagot, magkasama silang nabubuhay ni Purple Eye Butterfly. Nang pinagsama ang genes namin, naging bahagi ko si Flower. Palagi niyang gustong patayin ako para ipaghiganti si Purple Eye Butterfly. Medyo makulit siya, kaya kung aalis na ako, pakibantayan mo siya. Medyo komplikado iyan, pero kung gusto mong mabuhay siya, aalagaan ko siya. Sumang-ayon si Hansen. Salamat, buntong hininga ni Lone Bamboo. Para bang nabunutin ng tinak sa dibdib. Para sa iba, mahirap maunawaan kung bakit inaalala pa ni Lone Bamboo ang isang gustong pumatay sa kanya. Pero naintindihan iyon ni Hansen. Kaya hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, hiningi niya ang mas maraming detalye tungkol kay Flower. Nang umalis si Lone Bamboo, nakaramdam si Hansen ng bigat sa dibdib. Sana raw ay kaya rin niyang gawin ang ginagawa ni Lone Bamboo. Kung labanan lang ng isipan, kaya niya rin. Si Ningyu nga ay nagawa ito. Pero kung siya ang mabaygo, buong mundo ng tao ang madadami. Kaya kailangan niyang umiwas. Akala ni Hansen ay tapos na ang lahat pero may nangyaring hindi inaasahan. Tumanggi si Exquisite na kunin si Lone Bamboo. Si Hansen lang daw ang nais niyang isama, wala nang iba. Nanlaki ang mata ni Hansen. Gusto niyang paluan ang sarili sa inis. Hindi na sana ako pumunta sa pagpupulong na iyon. At kung pupunta man ako, bakit ko pa ipinasubok ang talento ko sa lahat? At kahit nagpasilip na ako, bakit ko pa tinulungan ang God Spirit Touch na mag-evolve? Ako na mismo ang humila ng gulo sa sarili ko. Napailing si Hansen sa sariling katangahan. Pero wala naman talagang nakaasahang magiging ganoon kadeterminado ang Very High na siya ang kunin. Si Hansen, na sanay outsider lang sa lahat ng ito, ay naging sentro ng buong usapin. Kasalanan ko na rin talaga. Napabuntong hininga si Hansen. Hansen, anong desisyon mo? Habang papunta si Hansen sa opisina ng Sky Palace leader, lumitaw sa tabi niya si Yu Shangsen na may ngiting matalim. Sasama na ako sa Very High, walang emosyon na sagot ni Hansen. Gusto mo bang gamitin ang Extreme Evil Path? Tanong ni Yu Shangsen, nakangiti. Uncle Yu, hindi mo naman sinabi na pati ang demonyo ay maniniktik sa akin, sagot ni Hansen na may mapait na ngiti. Mas mabuting ako na lang ang makakita kaysa ibang tao. Mag-anak tayo, kaya okay lang, ani Yu Shangsen, nakangiti pa rin. Umikot ang mata ni Hansen sa inis pero hindi na sumagot. Magkasabay silang naglakad patungo sa opisina. Napagpasyahan na ni Hansen na sumama sa Very High. Kung hindi niya gagawin, mas lalo lang lalala ang sitwasyon. At saka, may naisip na siyang paraan para labanan ang paniniktik ng Very High. Kabanata 2608. Leader, matagal ko nang pinag-isipan ito. Handa na akong sumama sa Very High. Pero bago iyon, gusto ko munang makausap si Exquisite ng sarilinan. Pumunta si Hansen upang kausapin ang Sky Palace leader at ipinaliwanag ang kanyang pakay. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Napapikit si Sky Palace leader habang nakatitig kay Hansen. Alam niya na pareho si Hansen at Lone Bamboo, hindi madaling kumbansihin ang mga ganoong uri ng lalaki. Gusto kong pag-usapan ang mga kondisyon ng pagsama ko sa Very High. Isa akong henyo na may 11 armor talent, di ba? Karapat-dapat lang na makipagtawaran ako para sa sarili kong kapakanan, hindi ba? Tumawa si Hansen. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. May team sa Sky Palace na maaaring makipag-ayos para sa pinakamainam na kasunduan para sa'yo. Hindi naniniwala si Sky Palace leader na iyon lamang ang dahilan ni Hansen.
May isang aspeto sa kasunduan na kailangang pribado. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Hindi ako gagawa ng anumang makakapinsala sa inyo, seryosong sagot ni Hansen. Sige, umuwi ka muna at aayusin ko ang isang pribadong pagpupulong ninyo. Matapos niyang sabihin iyon, sandaling tumitig si Sky Palace leader kay Hansen. Pagkatapos ay nagsabi siya, pero kung talagang ayaw mong pumunta, hindi ka kailangan pilitin. Ako na ang bahala sa very high. Ayos lang. Napag-isipan ko na ito. Sa totoo lang, hindi naman masama ang alok. Aabutin ako ng 1.5 taon para gumaling. Pero kung pupunta ako roon, makakatipid ako ng halos 1 taon. Tapos may matatanggap pa akong maraming gantimpala. Kaya, bakit hindi? Tumawa si Hansen. Pagkaalis ni Hansen, tumingin si Sky Palace leader kay Yu Shangsen at tinanong, sa palagay mo ba'y talagang pupunta siya sa very high? Yumuko si Yu Shangsen. Leader, hindi ko talaga kayang hulaan ang iniisip ni Hansen. Pero hindi siya sinungaling. Hindi niya kayang sirain ang tiwala ng Sky Palace sa kanya, lalo't napakabuti ng trato natin sa kanya. Sa tingin ko, wala siyang balak na manakit. Ganoon din ang iniisip ko. Pero ang batang iyon, laging may dalang gulo. Nakakainis paminsan, ani Sky Palace leader habang minamasahe ang sentido. Sino bang hindi nakakainis sa kabataan? Natatawang sagot ni Yu Shangsen. Tama ka, ikaw naman ang maghanda. Kapag nakarating na kayo sa very high, ang kaligtasan mo ang pinaka-importante. Gawin mo lang ang kaya mo. Huwag mong pilitin ang sarili, wika ng Sky Palace leader. Naunawaan po, yumuko si Yu Shangsen. Pagbalik ni Hansen sa maliit niyang Jade Island, agad siyang pinuntahan ng isang butler mula sa Sky Palace. Ipinabatid nitong makikipagkita si Exquisite kay Hansen sa Skywater House mamayang gabi. Sinamahan ng butler si Hansen patungong Skywater House. At gaya ng inaasahan, naroon si Exquisite. Nakaupo siya sa tuktok ng hagdang pababa sa lawa. Nakababad sa tubig ang kanyang mga paa, at nakalitaw ang mapuputing binti. Ano ang gusto mo? Xenogeneic genes, kayamanang kagamitan, o Geno Arts? Tanong ni Exquisite na hindi maipinta ang mukha. Wala ni isang emosyon na mababasa sa kanyang anyo. Wala ako ni isa mang gusto roon, sagot ni Hansen habang naupo sa tabi ng lawa. Hinubad niya ang kanyang sapatos at itinaas ang kanyang pantalon. Katulad ni Exquisite, isinalampak niya ang kanyang mga paa sa malamig na tubig. Isang kakaibang sarap ang Dam Aloy sa kanyang katawan, parang kumakain ng sorbete sa kainaita ng tag-araw. Hindi karaniwang tubig ang nasa Skywater House. Ito ay blue water na may taglay na masaganang enerhiya. Nakakapagpabilis ito ng pag-rejuvenate ng mga cells at ng katawan. Ano, kung gayon, ang gusto mo? Tanong ni Exquisite habang nakatitig kay Hansen. Pinakawalan na ni Exquisite si Lone Bambo at pinili si Hansen. Bukod sa galing at talento ni Hansen, ang isa pang dahilan ay si Likir, pinili nito si Dollar. Minsan nang tinalo ni Dollar si Lone Bambo sa Geno Being Scroll. Nakita ni na Exquisite at Likir ang kapangyarihan nito. Kung pipiliin ni Exquisite si Lone Bambo, laging ikukumpara ito kay Dollar, at hindi iyon katanggap-tanggap. May 10 armor talent si Likir. May 9 armor talent si Exquisite. Kaya ayaw niyang piliin ang Silkworm na mas mababa kaysa kay Likir. Kaya pinili niya si Hansen, isang pagsugal, pero may tsansang manalo. Kung totoo ngang may 11 armor talent si Hansen, mas magiging mataas ang halaga ng kanyang Silkworm kaysa kay Likir. Kung hindi, isang pagkatalo lang iyon. Pero hindi siya mawawalan ng tsansa. Tiningnan ni Hansen si Exquisite. Matagal-tagal bago siya nagsalita. Pwede mo akong gamitin. Pero dapat mas magaling ka sa akin. Bakit ko susundin ang mas mahina kaysa sa akin? May low-E ka naman siguro iyon, hindi ba? Siyempre, sagot ni Exquisite, walang galit. Kung ganoon, ito ang usapan. Kung makumbinsi mo ako, sasama ako sa very high. Kung hindi mo ako makumbinsi, maaari mo ba akong hayaang manatili dito sa Sky Palace? Wika ni Hansen. Sige, mabilis ang sagot ni Exquisite, puno ng kumpiyansa. Tiningnan ni Hansen si Exquisite ng may interes. Paano mo ako makukumbinsi? Tahimik na tumitig si Exquisite kay Hansen. Ano ang pinakamahusay mong Geno art? Knife skills? Siguro. Sa lahat ng panahon, kutsilyo ang pinakamadalas gamitin ni Hansen. Kung ganoon, maglaban tayo gamit ang kutsilyo. Itinaas ni Exquisite ang kanyang kamay. Isang alon ng tubig ang umangat sa kanyang palad at unti-unting naging hugis kutsilyo. Dito lang ako uupo. Maaari mo akong atakihin. Kung mapatayo mo ako sa loob ng 100 atake, panalo ka. Napakumpiyansa ni Exquisite.
Halata ito sa paggamit niya ng water knife at sa hindi man lang niya pagbangon. Ngumiti si Hansen. Kumilos din siya at hinigop ang tubig mula sa lawa upang bumuo ng sarili niyang water knife. Sige, 100 atake ang limitasyon. Tingnan natin kung sino ang unang tatayo, ani Hansen. Magsimula ka, ani Exquisite. Sa lugar namin, palaging nauuna ang babae. Ikaw muna, sabi ni Hansen. Gusto niyang makita ang tunay na kapangyarihan ni Exquisite. Matagal na siyang nakasama ni na Exquisite at Likir, pero hindi pa niya lubusang natitiyak ang tunay nilang lakas. Sige, ani Exquisite. Hindi siya nagatubiling umatake gamit ang water knife. Hindi malakas ang kanyang atake, kaya halos walang tunog ang kutsilyo habang humihiwa sa hangin. Pero naramdaman agad ni Hansen ang kilabot. Ang kutsilyo ay patungo sa kanyang ulo. Bagamat banayad ang galaw ng kamay ni Exquisite, tila may kakaibang distortion sa espasyo na nagtatago sa pinanggagalingan ng kanyang atake. Ang ganda ng knife skill mo, puri ni Hansen. Isinalubong niya ang sariling kutsilyo gamit ang teeth knife's fang. Kabanata 2609. Nagbanggaan ang dalawang water knife at sabay na sumabog na para bang naging ulan na nagkalat sa ibabaw ng lawa. Napakunot-noo si Exquisite. Ang kanyang knife skill ay mula sa isang lahi na matagal nang nawala. Ang tawag dito ay twist and turn, isang kasanayan sa kutsilyo na kayang baluktutin ang espasyo. Sa kasanayang ito, halos imposible para sa kalaban na sundan ang landas ng talam. Alam ni Exquisite na kapag ang teeth knife ay umabot sa rurok nito, kaya nitong batasin ang mismong tela ng espasyo. Pero hindi ibig sabihin nito na kaya nitong talunin ang twist and turn, maliban na lang kung si Hansen ay kayang sundan ang mismong landas ng kanyang talam. Muling binuo ni Exquisite ang kanyang water knife at muling ginamit ang twist and turn. Ang anino ng kutsilyo ay bumaluktot sa dimensyon ng espasyo at nagmistulang kakaibang hugis. Tanging mga tunay na dalubhasa sa espasyo ang makakakita sa aninong iyon. Ang ordinaryong mandirigma ay mapapaniwala sa ilusyon, babanggain nila ang huwad, habang ang tunay na talim ay tatama sa kanila. Pero hindi gumalaw si Hansen. Basta't pinalipad lang niya ang kanyang water knife, na parang simple lang. Pero nasalag niya ang lahat ng atake ni Exquisite. 10 beses umatake si Exquisite, ni isa sa mga iyon ay hindi tumama kay Hansen. Karapat-dapat nga siyang maging silkworm ko, naisip ni Exquisite. Tumanggaw siya sa sarili. Nasiyahan siya sa ipinamalas ni Hansen. Kung wala itong tunay na lakas, magiging walang silbi itong silkworm. Ang isang silkworm ay kailangang may pambihirang talento at determinasyong matuto. Mas malayo ang mararating ng isang silkworm, mas magiging kapaki-pakinabang ito sa buong lahi ng Very High. Ngayong napatunayan niyang bihasa si Hansen sa kutsilyo, hindi na siya magtitipid ng lakas. Gumamit siya ng lahat ng kanyang kaalaman sa knife skills, isa-isa niyang inilabas ang lahat ng uri ng atake. Pinaghalo niya ang mga kasanayan ng Very High at ng iba't ibang lahi sa buong universo. Kahit hindi ito kasing lakas ng mga pinakasikat na knife skills, ang sunod-sunod na estilo ng kanyang pag-atake ay kakaiba at walang kapantay. Sa loob ng 20 hanggang 30 atake, pakiramdam ni Hansen ay para siyang nakikipaglaban sa 20-30 magkaibang tao, at bawat isa ay may sariling estilo at kagalingan. Ang bawat galaw ay puno ng kasanayan at katumpakan. Napahanga si Hansen sa kakayahan ni Exquisite. Ang isang karaniwang tao na maraming alam na knife skills ay may limitasyon dahil sa personalidad at katawan. Kailangan nilang pumili ng isang landas. Kung mabilis kang kumilos, magiging mabilis at flexible ang knife skills mo. Kung malakas ka, magiging marahas at simple ang iyong estilo. Kung wala kang pasensya, mabilis kang umatake. Pero si Exquisite, ibang-iba. Parang nababago niya ang kanyang personalidad ayon sa kasanayang kanyang ginagamit. Para siyang may kakayahang magsanib ng iba't ibang estilo ayon sa pangangailangan. Si Hansen mismo ay hindi kayang gawin ito. Ang estilo niya ay isang landas lang, teeth knife. Kahit pareho ng kasanayan, ang gamit ni Hansen ay iba sa gamit ni Isha. Makikilala mo kung sino ang gumagamit ng teeth knife base sa estilo ng paggamit nila. Nagulat si Hansen. Pero mas nagulat pala si Exquisite. Paulit-ulit niyang binabago ang estilo ng kanyang atake, ngunit si Hansen ay paulit-ulit ding nasa sagupa ito gamit lang ang teeth knife. Hindi dahil sa lakas ng kasanayan, kundi dahil si Hansen ay masyadong may talento. Mukhang tama ang God Spirit Touch. Posibleng totoo ngang may 11 armor talent siya. Sa kanyang nakita, napukaw ang puso ni Exquisite. Gusto na niyang kumuha ulit ng God Spirit Touch upang muling subukan si Hansen. Pero wala siyang dala. Kung gusto niya ulit gawin iyon, kailangan niyang bumalik sa Very High. Mahihirapan akong talunin siya. Kailangan ko nang gamitin ito.
Tumibok ang puso ni Exquisite at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagulat si Hansen. Bakit ipinikit ni Exquisite ang kanyang mga mata? Isa siyang 9th-tier king, kahit nakapikit siya, dapat kaya pa rin niyang makakita. Pero alam ni Hansen na may malalim na dahilan ito. Habang nag-iisip, napansin niya ang pulang marka sa noo ni Exquisite. Unti-unting bumukas iyon, at isang itim at puting mata ang lumitaw. Alam ni Hansen na may ikatlong mata ang mga Very High at Sky. Pero iba ang ikatlong mata ni Exquisite. Ang ikatlong mata niya ay hugis tai chi. Ang kanyang putit-itim na mata ay parang yin at yang na isda. Sa puti, may itim na tuldok. Sa itim, may puting tuldok. Umiikot ang yin-yang na mata sa kanyang noo. Nang tingnan ito ni Hansen, para bang may misteryo siyang nadarama, na ang mata ay naglalaman ng lahat ng lihim ng sansinukob. Nang bumukas ang mata, nagsimulang magbago ang buong katawan ni Exquisite. Dati, iniisip ni Hansen na si Exquisite ay mayabang at malamig. Pero alam niyang may puso pa rin ito. Pero ngayon, parang hindi na siya tao. Hindi lang siya robot. Mas nakakatakot pa siya kaysa makina. Sa sandaling ito, si Exquisite ay tila nag-isa sa kalawakan, isang bahagi ng puwersa ng kalikasan. Ang kanyang mga galaw ay tila kasabay ng mismong batas ng universo. Kung ang King Body ay sagad na lakas, at ang Ancient God ay ang konsentrasyon ng kapangyarihan, si Exquisite ay naging ang batas at kaayusan mismo ng mundo. Ginamit ni Hansen ang Dangshan Sutra upang pagmasdan siya. Nakita niyang si Exquisite ay parang cogwheel sa loob ng universo, isang bahagi ng mas malawak na makina, hindi na isang tao. Napakunot-noo si Hansen. Kaya lang ng Dangshan Sutra na makita ang ugnayan ng mga cogwheel sa universo, pero hindi siya kayang gawing cogwheel tulad ni Exquisite. Magkaibang landas ang kanilang tinatahak. Kung ang universo ay sasakyan, si Hansen ay ang taong nasa manibela. Si Exquisite ay mismong bahagi ng makina. Umatake ka. Bibigyan kita ng 100 libreng atake, malamig na sabi ni Exquisite. Kung ibang tao ang nagsabi nito, akalain ni Hansen na mapagmataas na hamon iyon. Pero mula sa bibig ni Exquisite, para lang itong pahayag ng katotohanan. Wala siyang emosyon, parang boses ng makina. Hindi nagreklamo si Hansen. Gumamit siya ng water knife upang umatake. Pero si Exquisite ay hindi umiwas o lumaban. Nakaupo lang siya sa tabi ng lawa, kalmado habang nakatingin kay Hansen. Sa paglapit ng atake ni Hansen, ang tubig sa harap ni Exquisite ay naging kutsilyo, at iyon ang samalag sa atake. Napakunot si Hansen. Patuloy siyang umatake gamit ang teeth knife, itinaas ang kanyang antas hanggang sa sukdulan. Pero lahat ng atake niya ay nasa sagupa pa rin. Parang sinasabi ng presensya ni Exquisite, ganito talaga ang dapat mangyari. Ang kutsilyo ng tubig ay tila likas na bahagi ng batas ng universo. Walang pakialam gaano kagaling si Hansen, hindi siya makalusot. Kabanata 2610. Patuloy na nagpapalit-palit ng estilo ang knife skills ni Hansen. Hanggang ngayon, 70 iba't ibang atake na ang kanyang nagawa, pero ni isa ay hindi pa rin tumatama kay Exquisite. Ang lumulutang na water knife nito ay nasa sagupa ang bawat atake ng walang kahirap-hirap. Para sa isang ordinaryong tao, si Exquisite ay parang isang Diyos na hindi maabot. Kahit ilang ulit umatake si Hansen, parang may kakayahan siyang hulaan ang lahat. Pero sa mga mata ni Hansen, hindi si Exquisite isang all-knowing being. May loika sa mga reaksyon nito. Ito ay dahil si Exquisite ay nagsanib sa mismong universo. Bawat galaw ni Hansen ay nagiging sanhi ng pag-ikot ng cogwheels ng universo. Kapag ito'y nangyari, agad na nararamdaman iyon ni Exquisite, at kaya niyang agad na tumugon. Parang kinakalaban ni Hansen ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Kahit anong kutsilyo ang gamitin niya, ang refleksyon ng kanyang atake ang sumasalubong. Ha! Tumigil si Hansen sa paggalaw. Naupo siya ng tahimik. Biglang tumulak ang kanyang water knife, at kasabay nito, lumitaw ang isang hibla ng tubig malapit kay Exquisite. Mahigit 100 hibla ng tubig ang sabay-sabay na sumulpot, na para bang isang hukbo ng mga blade ang bumalot sa paligid ni Exquisite. Ito ay ang kasanayan ng Sky Palace na tinatawag na Under the Sky, kung saan bawat atake ni Hansen ay naging isang silk na tubig, at ngayon ay sabay-sabay itong lumitaw. Hindi kayang sagupain ng isang simpleng water knife ang ganoong daming silk blade, maliban na lang kung gagamit si Exquisite ng kanyang katawan para lumaban, o kaya iwasan ito. Gumalaw nga ang water knife sa harapan ni Exquisite, ngunit sumabog ito sa dami ng mga papalapit na silk blades. Para itong isang lambat ng kutsilyo na bumabagsak sa kanya. Subalit hindi gumalaw si Exquisite. Parang isang estatwa ng jade, na natili siyang nakaupo sa hagdanan ng lawa.
Ang kanyang mapuputing paa ay nakalublob pa rin sa tubig, banal ang anyo, ngunit malamig. Ang lambat ng mga kutsilyo ay ilang pulgada na lang ang layo, ngunit biglang tumigil sa ere. Tumigil sa ere ang bawat silk. Hindi gumagalaw. Iniunat ni Exquisite ang kanyang daliri, at hinayla ang lambat ng mga kutsilyo. Unti-unting naglaho ito na parang tubig, nagtipon-tipon sa kanyang mga kamay at naging isang dambuhalang water knife. Ang giant knife na iyon ay may dalang lakas ni Hansen, pero hindi na ito nasa ilalim ng kanyang kontrol. Buong lamang itong hawak ni Exquisite, na parang laruan lang. Nagmetalim ang tingin ni Hansen. Ginamit niya ang kanyang dungeon area upang pagmasdan ang kilos ni Exquisite. Grabe, kaya pala niyang gawin to. Napangiti si Hansen. Nakita niya na kaya ni Exquisite na galawin ang mga cogwheel ng universo. Ngunit ang dungeon area ay mas mahusay sa bagay na iyon, kaya't may natutunan si Hansen. Walang silbi ang pagpupumilit. Itigil na natin ito, malamig na sabi ni Exquisite. Pinaikot niya ang hawakan ng water knife, at ito ay lumipad patungo kay Hansen. Sinubukan ni Hansen na lumikha ng bagong water knife, ngunit napansin niyang ang lahat ng tubig sa lawa ay hinihigop ng dambuhalang water knife na iyon. Mabagal itong lumipad, pero habang papalapit, lalong lumalakas. Napilitan si Hansen na gumawa ng water knife at sinalubong ang dambuhalang kutsilyo. Ngunit sa halip na mapigil ito, ang kanyang kutsilyo ay naabsorb at naging bahagi ng malaking talam. Kaya pala number 1 race ang very high sa buong universo. Napabuntong hininga si Hansen. Magaling siya. Hindi maraming deified ang kayang manipulahin ang mga batas ng universo ng ganito. At 9th tier king pa lang siya. Pero hindi pa rin sumusuko si Hansen. Pinanood niya ang dambuhalang kutsilyo habang sinisip-sip nito ang lahat ng tubig sa lawa. Para na itong talam na kayang hamati sa langit. Kumikislap ang mga mata ni Hansen. Bigla siyang humawak na parang may hawak siyang kutsilyo at ginamit ang kanyang katawan bilang sandata. Nagulat si Exquisite. Kahit may tai chi ay siya, hindi niya inakalang gagamitin ni Hansen ang katawan nito para harapin ang dambuhalang talam. Ang giant water knife na ito ay kombinasyon ng 70 strike ng Under the Sky, lakas ni Exquisite, at power boost mula sa mismong universo. Ang strike na ito ay halos bumubuo na ng substance chain. Hindi pa ito deified na atake, pero mas malakas pa ito sa karamihan ng half-deified. Pero walang takot si Hansen. Binigwas niya ang talim gamit ang kanyang kamay, at biglang nasapawan ang dambuhalang kutsilyo. Ito ay sumunod sa galaw ni Hansen at bumalik kay Exquisite. Pang! Ang matinding lakas ng tubig ay dumating sa harapan ni Exquisite. Isang invisible wall ang tumayo para pigilan ito, ngunit sumabog ito at bumagsak muli sa lawa. Sa lakas ng epekto, napaatras si Exquisite. Mandiraya ka, sigaw niya habang nakatayo. Nakatingin siya sa kamay ni Hansen, may hawak itong malakristal na orb. Ito ay Ancient Water God's Ancient God Origin, isang water element relic. Habang hawak ito ni Hansen, kahit ang mga deified na gumagamit ng tubig ay walang laban sa kanya. Si Exquisite ay isang 9th tier king lamang. Hindi ako nandaya, ginamit ko lang ang mga gamit ko ng tama. Kung iyan ay pandaraya, hindi ba't pandaraya din ang paggamit mo ng third eye at ng biyaya ng universo? Sagot ni Hansen. Iyon ay sariling kapangyarihan ko. Ang ginamit mo ay kapangyarihan ng iba. Kung ako lang, hindi rin ako matatalo. Pero malubha ang pinsala ko ngayon. Hindi mo rin naman ako hinamon sa aking buong lakas. Kahit manalo ka, hindi ko pa rin yun tatanggapin, ani Hansen. Napatahimik si Exquisite. Isinara niya ang kanyang tai chi eye, at muling naging mas kahawig ng tao. Mas mukhang tao siya ngayon kaysa noong nakabukas ang kanyang ikatlong mata. Bagamat malamig pa rin ang kanyang mukha, mas nakikita na muli ang kanyang pagkatao. Kanina, para siyang walang kaluluwa. Sige, hihintayin ko ang paggaling mo, para makapaglaban tayong muli, sabi ni Exquisite habang nakatingin kay Hansen. Matagal-tagal kang maghihintay. Aabutin pa ng 1 taon, baka 2 o 3, sagot ni Hansen na may ngiti. Napakunot-noo si Exquisite. Alam niyang totoo ito, malubha talaga ang mga sugat ni Hansen. Napagtanto niyang naging masyado siyang mabigat sa hamon. Lady Exquisite, narinig ko na ang very high ay may isang bukal na nagbibigay ng swerte. Kaya raw nitong ibalik ang swerte at muling isilang ang katawan. Totoo ba iyon? Tanong ni Hansen. Totoo. Gusto mo bang gamitin iyon para ayusin ang katawan mo? Kung gusto mong makalaban ako muli sa lalong madaling panahon, iyon lang ang paraan, sagot ni Hansen, nakangiti. Pero kung ayaw mong sumama sa very high, paano mo magagamit ang bukal na iyon? Hindi ko sinabi na ayaw kong sumama.
Pero habang hindi mo pa ako natatalo, pwede bang huwag mo munang pakialaman ang katawan ko? Dito na inilahad ni Hansen ang kanyang tunay na layunin.